Anak, sa loob ng isang buwan, kailangan mong mahanap ang pendant na naiwan ng iyong ina. May nakakita na dati sa pendant na yun. Minsang lumitaw sa pamilya Lu. Kailangan mong makapasok sa pamilyang Lu para magkaroon ng pagkakataon na labanan ng kasulukuyang CEO ng Chanqing Group, si Mr. N. At mabawi ang Chanqing Group. Ang impormasyon tungkol kay Mr. L ng Chanqing Group, nakuha na ba ng FY? Napaka-misteryoso ng Mr. L na yan. Umabot na ako sa posisyon ng Vice President ng Shen Group. Ni anino niya, hindi ko pa nakikita. Ang makuha ang impormasyon niya, mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Sige, naintindihan ko na. Boss, hindi ko maintindihan. Magpapakasal lang naman sa Song family. Bakit kailangan pang palitan ng sasakyan? Dahil tanging ganito lang ang paraan para makuha mo ba yung gusto ko mapangasawa. Pero ikaw ang CEO ng Chanqing Group. Huwag mo nang banggitin ako ang CEO. Dapat manatiling lihim ang aking pagkakakilanlan. Tandaan mo, huwag kalimutan. Ako ngayon ay simpleng panganay lang ng pamilyang Lu. Isang anak sa labas na walang kapangyarihan. Makakaasa po kayo. Mr. Shen, nandito kami upang magpakasal. Hindi ba ito si Mr. Lu ng Haixing Group? Ano to? Ang pangalan ng pamilya Lu ay nagpapakasal lang. Dala-dala lang ang ganyang mumurahing damit. Mrs. Song, taos puso po ko nagmamahal sa anak niyong babae. Sana po'y payagan niyo kami. Hindi ako papayag. Ikaw ay baldad at baog. May chisis pa nga, ikaw ay maras ang ugali. Hindi ako papayag ng pakasa sa'yo. Grabe ka, disable na nga, tapos ang sungit pa. An, bakit ganyan ka magsalita? Huwag kang bastos. Mr. Song, ang alliance ng Lu at Song family ay arranged mismo ni Mr. Lu. Ikaw ba, gusto mo lang ikasal ang anak mo? O gusto mo makabangga si Mr. Lu? Ang totoong boss ng Lu family, si Second Young Master. Kapag siya ang napangasawa, isaan na mapupunta ang respeto sa Song family. Sa totoo lang, ayoko rin na ikasal si Anan sa palpak na yun na si Lu Tingshen. Pero ang Tianxing Group ang #1 sa High City. Di natin silang pwedeng i-offend. Hindi tayo ka-level. Kung ayaw ko na ikasal ang anak kong ito, ang Song family natin, baka tuluyan na maglaho. Para sa pamilya, kailangan niya magpakasal. Pa! Pero wag mong kalimutan, si An-An natin sobrang in love kay Go Mingyuan ng pamilyang Go. Mutual feelings yun. Eh kung ganun, try nating humingi ng tulong sa Gu family. Si Mr. Lu ng Tianxing Group. May ang Gu family, di nila ma-reach yun. Pero wait, wala namang sinabi ang Chanqing kung sinong Song ang dapat mapangasawa. Ginamit mo ko as scapegoat? Eh diba, may isa ka pang anak. Ibig sabihin, si Songwon. Tama si Mama. Si Lu Tingshen, pilay. At si Songwon, oto-oto. Eh di bagay silang dalawa. Pero teka lang, kung makapasok siya sa Lu family, sakto. Makakahanap pa siya ng jade pendant. Pa, huwag ka na mag-isip pa. Wan. Nasaan ka ba? Alam ko kung nasaan ang malanding iyon. Wan, saan ka nagtatago? Huliin ka ni An-An. Five. 4, 3, 2, 1. Huwag mo akong saktan! Bakit mo ko hinuhubaran? Magpalit tayo ng outfit. Pupunta tayo sa new house para maglaro ng tago-taguan. Okay ba yun? Huwag mo na patuloy yung sirang ulo. Papakasal ka doon sa inuti na si Lu Tingshen. Papatayin kita. Huwag mo akong sakalin! Sinampal mo ko? Ayaw mo hindi? Ikakasal ka pa rin. Okay, Wan. Suotin mo na lang yung gusto mong dress ngayong araw. Importante ito. Kaya dapat maganda ang outfit mo. Si Wan gagawin lahat para maging happy si Mama. Good girl.
Boss, ikaw talaga? Tingnan mo, nagkukunwari kang broke lang. Ayan, binigay na sa'yo si Wanwan ng Song Family. Miss Song, long time no see. Dumiretso ka na sa civil registry. Boom, kakasal pa lang. Married woman na agad. Wanwan, yung sunog sa Qianshu Bay, 3 taon nang nakalipas. Naalala mo pa ba? Bakit niya biglang tinanong yun? Si Wanwan dati, super hilig sa apoy. Gusto mo, samahan kita maglaro ng apoy ulit? Hindi niya na ako naaalala. Pati yung niligtas niya ako noon, nakalimutan na rin. Pero kung wala na sa memory niya, edi wala na. Past is past. Simula ngayon, official ka ng Mrs. Lu. Kailangan alert ako palagi, lalo na pagkaharap ko si Lu Tingshen. Maligayang pagdating niyang madam! Maligayang pagdating niyang madam! Si Assistant Chen Wai at si Butler Lau Kong. Kaya nito kalaki yung bahay, pero isa lang butler, walang katulong. Mukhang hirap talaga sila sa buhay nitong mga nakarang taon. Hi, Tito Kong. Si Wanwan, gutom na. Tara, kumain na tayo. Bagalan mo, huwag ka pang madali. Si Boss Lu, grabe ang OCD niyan. Pero ganito kumain si Madam. First time ko makita si Sir na ganito ka-attach sa isang babae. Sorry po. Hindi sinasadya ni Wanwan. Madumi na rin ang kamay ko. Paano na yan? Sorry, kuya. Sorry. Sorry talaga. May dumi ba dito? Ay, Ayos lang. sige, game. Si Madam, may pandar din pala. Kala mo naman kung sinong marunong. Hindi katulad sa iba dyan, na walang alam sa lahat. Anong iniisip mo? Wow. Sa totoo lang, lalaking di makalagad, pero hot pa rin tingnan si Lu Tingshen. Nililinis mo ba ako ngayon? Eh, anong dapat gawin ni Wanwan? Okay lang, ituloy mo. Gusto mong kumuha ko ng fresh towel? Sige. Hello? Boss, may emergency meeting po. Kailangan niyo pong pumunta sa office agad. Pupunta na ako.
iwan. Please, huwag mo kong iwan. Ano, babe? Janro, ready ka na bang humanga sa akin? Ito na yung pagkakataon. Sayang, hindi ka magkakasama. Pero okay lang, naiintindihan ko. Ano daw? Nahanap mo na ba yung jade pendant? Mission accomplished. Napasok ko ng pamilya Lu. Yes! Congrats, bestie! Oo nga pala. Na-research ko na si Lu Tengshin. Anak siya sa labas ni Mr. Lu. Noon, walang anak si Mrs. Lu, kaya pumayag siyang iuwi to at gawing legit na anak. Pero nung nanganak na siya sa tunay na anak sa pamilya Lu, si Tengshin, nabaliwala na. Totally downgraded. Pangalan lang meron. Walang power. Tapos di pa natin alam kung paano naging pilay siya. Nakakaawa rin, no? Pero maging maingat ka, sis. Yung mga ganitong tao, may tendency na magiging weird yung ugali. Kapag nalaman niyang niloko mo siya, di natin alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Kaya careful ka, ha? Noted. Umalis na si Lu Tengshin. Perfect timing para hanapin yung jade pendant. Sige, paalam na. Teka lang. Wanwan? Anong ginagawa mo? Madam, may hinahanap ka ba? Wala naman ako naririnig. Bakit, Wanwan? Tago ka ng dali. Baka makita ka ni An-An. Pag nakita ka niya, papaluin niyang kamay mo. Papaluin yung kamay mo. Ginawa niya yan sa'yo dati. Huwag kang mag-alala. Ngayong nasa Lu family ka na, walang makakagalaw sa'yo kahit isang daliri mo. Lu Tengshin! Anong klaseng kabaliwan to? Nag-asawa ka ng isang abnormal? Pinahiya mo bang pamilya natin? Nakakahiya ka sobra! Ni hindi siya lumalaban habang sinisigawan. Mukhang sanay na siyang minamaliit. Siya palang original wife ng Lu family. Ang sakit sa mata. Ma, iniisip mo ba na disabled na nga ako? Makakahanap pa ba ako ng ibang asawa? Panalo na yan para sa Lu family. Kung tutuusin. Ay, anong ginagawa mo? Tulong! Hinahabol ako ng siraulo! Tulong! Hinahabol ako ng baliw! Tama na! Madam! Ikaw naman ang mag-aaway ngayon? May nanggulo dito? May sasaktan? Lu Tengshin! Anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Ma, si Wanwan ay parang bata lang talaga. Wanwan, mag-sorry ka sa kanya. Bigyan mo siya ng tsaa. Sige. Tita, tsaa mo po. Mr. Lu, okay ka lang? Hindi ka ba napapaso? Ayos lang ako. Yung legs niya, matagal nang walang pakiramdam. Literal na walang nerves dyan. Kahit mapasok ka pa, uhiwain mo pa yan ng kutsilyo, walang mararamdaman. Inumin mo na yung tsaa. Sige na. Bingi ka ba? Inumin mo na yan tsaa. Ma, sumusobra ka na. Wala pang muwang si Wanwan. Si Wanwan ay magiging mabait na. Mr. Lu, nakainom na si Tita ng tsaa. Aalis na ako. Bye! Lu Tengshin,
Ikaw talaga? Tandaan mo to, ha? Si Wanwan, parang ang linaw ng mga kilos niya. Fake ba yung baliw-baliwan niya o legit? Wanwan, may bagong pakulo na naman ang Song family. Mag-reply ka kaagad. Hello, babe. Anong chika ka dyan, Ru? Time for revenge, bestie. Yung Song fam, may balak silang welcome back party. Though, parang hindi naman welcome vibes yun. Pero girl, perfect chance to drop a plot twist. Pero, si Lu Tingshan galit sa mga Song eh. Baka di ako payagan sumama. Golden opportunity na to. Baka di na mauulit. Okay, gets ko na. Huwag kang mag-alala. Dala ko yung surprise. Chenwai, i-check mo nga yung psych report ni Wanwan. Baka fake yung pa-inosente niya. Boss, iniisip niyo nagpapanggap siya whether fake o legit ang pagkakabaliw niya. Asawa ko pa rin si Wanwan at aalagaan ko siya habang buhay. Pero kung totoo mang may ibang plano siya, edi tutulungan ko pa rin siyang ma-achieve yun. Kahit ano man yun, tutulungan ko siya. Sir, yung Song family nag-message. May party sila bukas sa Bishuay Resort. Inanyayahan kayo mag-asawa. Talaga, pagkatapos silang saktan at tapihin si Wanwan, ngayon gusto nilang magpanggap sa harap ng guest. Pasa ko dyan. Wanwan. Anong party to? Pwede ba ako lumabas? Gusto ko rin sa party. Sige na nga, tara. Yay! Pupunta tayo sa party, yes! Mr. Lu. Wanwan, pumasok ka muna at kumain ng cake. Opo, susunod si Wanwan. Time for cake! Mr. Lu, nahanap na lahat ng medical records ni Madam. Mga 5 minuto. Darating na yon. Ma, yung bobo, napangaso na sa pamilya Lu. Ngayon, wala nang makakaharang sa akin. Makakapagpakasan ako kay Mr. Ming Yuan. Walang problema. Inayos ko na lahat. Pipirma si Mr. Gu ng engagement ninyo. Alam ko na yan. Alam ko talaga, ikaw ang pinakamamahal kong mama. Mahal din kita, anak. May surprise akong ihanda para sa inyo. Panahon ko ng kunay interes sa pamilyang Song. Ha? Bobo, tingnan mo yung gutom ng multo. Anong nangyari? Dahil ikinasal kay Lu Tingshan, wala pang makain? Baka kasi tanaboy siya ng Lu family. Tignan mo kasi yung damit niya. Luma na. Maganda naman siya. Sayang lang. Bobo talaga. Ann, miss na miss ka ni Wanwan. Miss na miss ka ni Wanwan. Nawawalan ka naman sa katinuan. Pagkawalan mo ko. Wanwan! Anong ginagawa mo? Magkapatid kayo. Kung ganun ka pa rin, magagalit ako sa'yo. Mama Lin, huwag mo kong habasin. Mama Lin, hindi ginawa ni Wanwan. Tangkamalay ako. Umalis ka! Sinasaktan mo si Wanwan. Paano mo naman nasabi yan? Ang sama ng babaeng yan. Sabi ngang welcome back to the party pero actually, engagement party ni Ann at Gumingyuan pala ito. Nagbabaliw ka na naman? Nagpanggap ka na ng mahirap dito? Gusto mo ba sila ng reputasyon ko? Gusto kitang patayin! Mr. Lu, bakit hindi mo na lang direktang sabihin kay Madam na siya yung taong nagsalba sa'yo 3 taon nang nakalipas? Kung talaga namang naapektuhan siya at nakalimutan, hayaan na natin mawala mga masasamang alaala. Tapos na yon. Mr. Lu, narito ng medical records ni Madam. Mr. Lu, sa lahat ng mga report, ang mental evaluation report ang wala. Medyo hinala ko ito, medyo sablay. Mr. Lu,
Hello? Ano? Lumala lang kondisyon ni Lolo? Papunta na ako dyan. Dalhin mo ko sa ospital. Nababaliw ka na naman? Nagpanggap ka na ng mahirap dito? Gusto mo ba sila ng reputasyon ko? Gusto kitang patayin! Wanwan, ayos ka lang ba? Huwag mo akong saktan! Tanga ka ba? Tinulog mo pa ako? Songan, inaapi mo na naman si Wanwan. Mag-sorry ka sa kanya. Hihingi ako ng tawad? Bakit? Asawa siya ni Mr. Lo ngayon. Akong fiancé mo. Anong fiancé? Si Wanwan lang ang nasa puso ko. Walang puso kang gago. May iwan. Bukod sa welcome back party, ito rin ang engagement party ninyo ni Ann. Matagal na kayong magkakakilala. Anong engagement? Nandito ko para hanapin si Wanwan. Simula ng magandang palabas. Heto na. Tumingin ka sa kamera. Kumusta na ang pakiramdam na nililigaw ng hipag mo? Patayin! Patayin! Huwag kayong tumingin! Sinong gumawa nito? Patayin yan! Tanga ka talaga. Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Ginamit mo ba ang video ito para pilitin ako magpakasal sa'yo? Huwag kang mangarap. Mengyuan, hindi akong gumawa niyan. 3 taon nang nakalipas nang nakuha yan. Kung hindi ikaw, sino pa? Biktima rin ako. Binura ko ng video noon pa. Siya yun! Sigurado si Song ang gumawa nito. 3 taon na nakalipas. Pinapadala ko pa sa kanya yung video. Kaya pala, 3 taon nang nakalipas. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami. Sasabihin ko sa'yo, si Wanwan lang ang laman ng puso ko. Ang pagpapakasal sa'yo. Sa susunod ng buhay na lang. Kung hindi dahil sa inyo, nalagtaksil at dinala ako sa club, hindi sana nag-alala ang mama ko. Kaya sumama siya sa akin at namatay sa sunog na yon. Sisiyasatin ko ang katotohanan sa sunog na yon. Hahanapin ko ang palawig at babuhin ko ang Chanshin Group na iniwan ng mama ko para sa akin. Mengyuan, paano mo magagawa sa akin to? Tama na. Wanwan, sa lahat ng panahon, ikaw lang ang laman ng puso ko. Hindi ka magpapakasal sa pilay ng Lu family. Ikakasal ako sa'yo. Masama ka! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Hindi ka pwede magbulat ako sa kapatid ko! Songman, anong ginagawa mo? Mengyuan, ayos ka lang ba? Huli ng pag-ibig, masyadong palabiro, walang puso. Anong tinitingnan ninyo? Lahat kayo, lumayas na! Tapos ng salo-salo, umalis kayo! Umalis! Umalis kayo! Hindi si Wanwan! Hindi si Wanwan! Baliw ka talaga! Papatayin kita! Huwag kang gagalaw! Huwag mo akong hampasin! Kailangan ko mamatay para pagkasala ako ni Mengyuan. Baliw ka! Mamatay ka na! Tigilan niyo yan! Ay! Dumating na ang panganay ni Mr. Lu. Kung hindi kami titigil, anong magagawa mo sa amin? Chen Wai,
Tumawag ka ng pulis. Akala ko malakas ka. Tatawagan mo ang pulis? Akala mo natatakot ako? An, buti na lang hindi kita pinakasal sa tamad na ito. Kung hindi, mamamatay na siguro ako sa lungkot. Buti dumating ka na. Pasensya na. Nahuli ako. Chenwai, dalhin mo muna siya pa uwi. Opo. Ang kapal ang mukha ninyo. Lo Tengshen, ako ang magdidisiplina sa sarili kong anak na babae. Hindi ka dapat Pero makialam. ngayon isa na siyang miyembro ng pamilyang Lu. Lu Tingshen, sino ka ba sa inaakala mo? Walang hindi nakakakilala sa pangulang anak ng pamilya Lu na malapit nang bumalik sa bansa. Ang pamilya Lu ay malapit na maging sa kanya. Sa loob ng pamilya Lu, formal kang panganay. Pero sa totoo lang, mas mababa ka pa sa isang aso. Kahit ang aso, may 4 na paa pa. Tumahimik ka! Walang hiya! Ito ang teritoryo ng Pamilya Song. Hindi namin hahayaan na magpalabis ka dito. Teritoryo ng Pamilya Song. Hindi naman siguro. Chenwai, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga may tunay na kontrol dito. Si Songwan ay hindi basta-basta niyo pwedeng apihin. Ano? Paano nangyari yon? Paano biglang nabankrupt ang Pamilya Song? Hindi yan posible! Gawa yan ng Jiansheng. Ano bang relasyon mo sa Jiansheng? Chenwai, tara na. Lo Tengshen, ako ang mali. Kumalma ka lang muna. Hindi. Paano ba kayo kumilos kay Wanwan kanina? Tengshen, hindi na mauulit yan. Patawarin mo na kami kahit kayon lang. Ma, tumayo ka nga. An, humingi ka ng tawad kay Mr. Lu. Kung mabangkrap ang Pamilya Song, wala na tayong matitirahan. Lumuhod ka! Bankrupt ang pamilya Song? Anong kinalaman ito sa walang kwentang anak sa labas? Baka lang nagkakataon lang yon. Kahit nagkataon lang yun, kung bumagsak ang Pamilya Song, ano ang mapapala natin? Lumuhod ka na! Lumuhod ka! Ang ginawa niyo kay Wanwan, hindi katanggap-tanggap. Kung magpapakumbaba kayo, ayos na yan. Basta kumalma ka lang. Gagawin namin ang lahat para dito. Tama nga pala, Mr. Song. Hindi ko talaga kilala ang Tianxing Group. Hindi masayang salo-salo. Pinapalo ako at nagugutom pa. Hindi na pupunta si Wanwan pagkatapos nito. O sige, hindi na pupunta. Hindi na. Hindi na kakain. Masakit pa bang kamay mo? Hindi na. Mag-umpisa na tayo sa pagbilang ng utang. Palo sa puwet? Ay hindi naman siguro naging psycho siya dahil lang hindi siya makatao. Tandaan mo to. Hindi pwedeng may manakit sa'yo. Pati ang sarili mo. Lu Tingshen, bakit ka ba mabuti sa akin? Oh, Anong meron? Mr. Lu. Gusto ko magtaguan. Sige. Bibilang ako hanggang 3. Hindi pwede lumingon. Ready, set, go! Ipikit mo yung mga mata. Ready, ready, ready. Simula na! Ngayon, tumawag si Mr. Lo. Sabi niya, dapat mabankrupt ang Pamilya Song sa loob ng 3 minuto. Ang lamig-lamig ng mga kamay mo. Anong sabi mo kanina? Nabankrupt ang Pamilya Song? Kailan ba nakasala si Mr. Lo sa Pamilya Song? Hindi ko alam. Okay lang, para na rin sa aking paghihigante.
Nahanap mo na ba kung nasaan si Mr. Lu? Wala pa. Pero nung tumawag siya ngayon, na-record ko ang boses niya. Pero ang Mr. Lu na ito, sobrang maingat talaga. Gumagamit siya ng ibang boses. Nahanap mo na bang balita tungkol kay Mr. Lu? 3 taon nang nakalipas nang biglang naging pilay si Mr. Lu. Walang nakakalam kung bakit. Wanwan, nasan ka na? Wanwan, nasan ka na? Mr. Lu! Wanwan, Mr. Lu! anong ginagawa mo? Ayaw na ni Wanwan magtaguan. Ang gusto ko, ay gusto ko na mag-shopping. Sige, isasama kita mag-shopping bukas. Mm. Tara, uwi na tayo. Tara. Bilisan natin. Nagmamadali si John para matutuklap na. Chanro. Anong ginagawa mo? Mag-ingat ka. Bukas, mamimili na tayo. Chanro. Bestie! Hi! Nagsisimula na siya magduda sa'yo. Naghahanap siya ng iyong medical records at mental reports. May bago bang balita tungkol sa pendant? Talagang lumalabas sa pendant sa pamilya Lu. Pero may 2 anak ang pamilya Lu. Hindi ako sure kung kanino ito. Hindi ko rin masyadong alam. Nahanap mo na bang impormasyon tungkol sa pangalawang anak? Siya yun. Nickname niya ay Butterfly. Napaka-charming niya. Ang pamilya Lu, marami talagang sekreto. Mr. Lu, saan ka nagpunta? Hindi ka mahanap ni Wanwan. Natakot ako. Huwag kang basta tumakbo, nag-aalala ko para sa'yo. Mr. Lu, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Sige, umuwi na tayo. Busog si Wanwan. Gusto na niyang matulog. Ma'am, nailipat ko na po lahat ng gamit niyo sa kwarto ni Mr. Lu. Oo nga, kasal na tayo, kaya dapat magkatabi na tayo. Ano? Matutulog ko kasama si Mr. Lu? Sabi ni Mama, kapag magkasama tayong matutulog, magkakaroon tayo ng baby. Magkakaroon na tayo ng baby. Ang bagong magkasal na mag-asawa, walang hiwalay na kwarto. At malapit na rin mag-30 si Mr. Lu. Dapat na rin magkaroon ng baby. Huwag ka mag-alala, Wanwan. Medyo late na. Matulog ka na. Madam, may pinadala sa labas at sabi nila para daw ito sa'yo. Salamat, Mr. Kong. Walang anuman. May problema ka ba? Wala naman, Mr. Lu. Baka naman na-bored ka lang. Gusto mo ba nasamahan kita maglaro? Sige. Laro ulit tayo ng taguan. Ayos ba? Ikaw magtago. Ako maghahanap sa'yo. Magsisimula na ako magbilang. Ready na? Sugod! 1, 2, 3, Uy! Talagang matalim pa rin ang ngipin mo, ah. Wanwan, ang hirap mo. Nagkukunwari ka pa talagang baliw. Kuming Yuan, ano ba talagang gusto mo?
Ano ba talaga ang plano mo? 3 taon ka nagpapanggap na baliw. Ang hirap niyan. Ano ba talagang gusto mo? Kailan mo nalaman? Pagkatapos ng gulo sa engagement party ng pamilya Song, lalong hindi ako kampante, kaya palihim kitang inoobserbahan sa bawat galaw mo at nahuli talaga kita. 1-1. 3 taon nang nakalipas, si Song ang nangakit sa akin. Aaminin ko nagkulang ako sa'yo. Humingi ako ng tawad. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Magsimula Pati tayo ang 3 ulit. taon na nakaraan, binabanggit mo pa. Ang pagpapanggap mo ng may damdamin, nagkakainis na talaga sa akin. Kung hindi dahil sa'yo at kay Song An-an, hindi sana ako napunta sa club. Hindi ko rin maranasan ang malaking sunog na yon. Hindi rin sana mamatay ang mama ko. Sige, patawad na. Talaga nagsisisi ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ako, gusto kong isama kang mamatay. Sige, sasamahan kita. Babawi ako sa'yo. Pakawalan mo Habang ako. buhay kitang sasamahan. Pakawalan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Sa totoo lang, halos mag-asawa na tayo, hindi ba? Bakit pa natin sisirain ang lahat ng ito? Bigyan mo ko ng pagkakataon. Pakawalan mo sarili mo sa akin. Mahal mo ba ako? Alam mong malapit kami ni Janro, hindi ba? Hindi ka ba natatakot? Si Janro, di ba? Ano naman ang magagawa ng vice president na yon? Tanging ang tagapagmana na may hawak ng pendant ang tunay na makakapangasiwa sa Tiansheng. Paano mo nalaman? Pagkatapos mong maging babae ko, sasabihin ko sa iyo lahat. Komen Yuan! Paliw ka ba? Komen Yuan! Ah! Guming Yuan, papatayin kita. Wan, ikaw, karapat dapat mo bang tawagin ang asawa ko? Wan, halika! Pang! Papatayin kita! Papatayin kita! Mr. Lu, magaling ba akong tumutok ng baril? Chanwai. Laukong, boss. Anong hinahanap mo? May nagpaabot sa akin ito kanina para daw kay madam. Kung hindi dahil sa 3 taon na nakaraan at dahil kay Song An, hindi sana ako napunta sa club. Naintindihan ko po. Utos ito ng Mr. Gu. Sa loob ng 3 minuto, sirain ang pamilyang Gu. Boss, walang kwenta. Lumayas ka. Kailangan ko personal na pumunta. Wan, bakit nandito ka? Si Wanwan umalis nang walang paalam. Hindi sumusunod si Wanwan. Wan, kahit ano pang nagawa mo, hindi kita pagagalitan. Naniniwala ka ba sa akin? Kahit ano pang nagawa ni Wanwan, Basta paniwalaan mo ako. Kahit ano pang nagawa mo, hindi kita pagagalitan. Oh, ang galing ng pagmamahalan ng mag-asawa. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bigla ka bumalik sa bansa. Narinig ko kanina na may nangyaring drama tungkol sa panghuli sa taong may kasalanan. Kaya naisip kong tignan ko kung sino ang malas na yon. Hindi ko akalain na ikaw pala, kuya. Tinalo ka ng iyong asawa. Aba, ito palang hipag ko, di ba? Ang ganda talaga niya. Magandang araw, hipag. Ako si Lu Sunchuan. Ako na kababatang kapatid niya. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta Mr. Lu Xuan? Ako si Wanwan. Chenwai, unahin mong dalhin ang asawa ko sa bahay. Uuwi na muna ako. Itago mo mga lihim ko. Hindi mo siya pwedeng galawin. Kuya, galit ka ba? Nakikipagbati lang ako sa hipag ko. Sobra ka naman, Sunshan. Oo kuya, naririnig ko. Pero paano yan? Gusto talaga ng busa mga paborito ng kuya. Yung bagay na to, kapag hindi ko makuha, naiinis ako sa loob. Parang kinakate. Ganito mga babae. At ganito rin ang mga Lu. Ganun talaga.
Binabalaan na kita. Huwag mo siyang galawin. Talagang mahal na mahal ni Kuya ang estupidong hipag. Pero ipinanganak tayo magkaaway. Ikaw ang anak sa labas. Gusto mong palitan ako bilang tagapagmana ng pamilya, Lu. Wala akong magawa kundi pasimulan ng laban sa paborito ni Kuya, sisiraan. Bestie! Ay, emergency notice. Ano? Salamat. Katatanggap ko lang ng utos mula kay Mr. Lu. Kinakailangan ng pamilya ko na babangkarote sa loob ng 3 minuto. Si Mr. Lube ay parang bulate sa tiyan ko. Kung sinong ayaw ko, iyon ang tinututukan niya. Huwag mo lang ipakita ang sobrang pagyayabang mo. Para may crush pa sa'yo ang iba eh. Hindi pa nga sila nakakakita sa'yo. Kung gusto man, ako lang ang gusto nila. Dahil napakabait ko naman. Napakagandang babae. Nakapagpatigil ng isda tibon. Pag-usapan na natin. Yung si Lu Xiongxuan, nakabalik na sa bansa. Pinaghahanap mo si Lu Tingxian. Ang pendant na jade nung matagal. Pero hindi mo pa rin makita. Mas mabuting palitan mo ang direksyon at tatakihin mo siya. Sino? Yung bulaklak na peacock? Anong nangyayari sa bulaklak na peacock? Huwag mong kalimutan, ang misyon mo ay hanapin ang pendant. Kahit pilay ay ayos na, pero hindi yung bulaklak na peacock. Huwag mo laging tawagin pilay siya. Anong ginagawa mo? Yo! Anong Nangyayari sa'yo? Gusto mo ba siya? Ako? 1-1. Siguro oras na para umuwi. Paalam pala ka. Isang pusong mabilis ang pagtibok. Ito ang sariling gawa niyang master para sa'yo. Tikman mo. Kaya rin gawin ito ni Lu Tingxian. Kakaiba ka pala kumain ng cake, madam. Bihira naman kumain ng cake. Bihira pa nga akong magdiwa ng karawan. Lu Tingxian! Lu Tingxian! Lu Tingxian! Kuya ng tagapamahala, Xinhua. Xinhua. Lu Tingxian! Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. 1-1. Maligayang kaarawan. Kaya pala pinatay yung ilaw kasi may pa-birthday surprise siya. Ito ang cake na ginawa niyang master para sa'yo. Nandito rin ang mga regalo na para sa kaarawan mo. Gusto mo ba? Nagustuhan ko po. Gusto mo ba ako o ang sorpresa ko? Siyempre gusto ko Mr. Lu. Gusto ko rin ang sorpresa. Ang sorpresa inihanda ni Mr. Lu, hindi ba? Kaya gusto ito ni Wanwan. Tara, pumasok na tayo para mag-wish. Dalian mo Mr. Lu. Naghihintay na si Jano ng tawag ko. Gusto ni Wanwan mag-wish na. Tara na. Nag-wish ka na ba? Oo, naka-wish na. Anong wish mo? Sana si Mr. Lu makatanggap ng maraming regalo sa buhay. Pero nakatanggap na ako ng pinakamagandang regalo. Pero walang regalo si Wanwan. Ikaw yon. Ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ko. 1-1. Babangon talaga ako muli. At sa mga susunod na taon, hayaan mo kong samahan ka sa pagdiriwang ng kaarawan mo. Ano? Anong sige? Dalian mo Mr. Lu. Naghihintay si Jano ng tawag ko. Hindi ko na matiis to. Si Mr. Lu ay naging malaking puso may bulaklak. Mr. Lu, habulin mo ako. Takbo, takbo.
Bestie! Huwag magalit. Nagtago lang ako at lumabas. Mabilis ang oras. Sige, sabihin mo na. Nakita ng pendant. Nasa katawan ni Lucian Xuan. Ano? Sigurado ka ba? Personal nakita ito ng tao namin. Mas mabuti siguro subukan mo na makumpirma ng personal. Nandito na ako! Paano ko ba lalapitan si Lucian Xuan? Wanwan, anong iniisip mo? Nandiyan na si Lucian Xuan? Mukhang naparating ako sa tamang oras. Pwede bang makasama ang aking magandang maliit na hipag? Kumain tayo ng sabay. Pasensya na, walang pagkain na para sa'yo ngayon. Kuya, aking mabuting kuya, pagkaibigan naman tayo. Dumating ako kasi bagong kasal ka. Baka hindi ako mapansin ng hipag ko na ako ang kapatid mo. Pwede akong tumulong. Kumain ka, Mr. Lu. Hipag, ano bang mga hilig mo? Narinig ko gusto ni Lucian Xuan ang billiards. Kailangan kong sundan ang gusto niya. Mahilig akong mag-check and pinch. At maglaro rin ng billiards. Billiards? Eksperto ako sa billiards. Kuya, naalala mo pa ba 3 taon nang nakalipas na palagi tayo naglalaro ng billiards? Sigurado akong di mo na maabot ang mesa ngayon. Lucian Xuan, tama na. Hindi ka welcome sa bahay namin. O sige. Ako naman, tuturuan kong hipag ko na maglaro ng billiards. Halika na. Mr. Lu, dali. Bakit siya nandito? Ikaw, Mr. Lu, hindi ba ayos sa'yo na may isang tao pa? Oo naman. Maganda naman siya. Mas marami, mas maganda. Ang galing mo talaga. Hipag, di ba gusto mo maglaro ng billiards? Halika. Sige. Pag hinawakan mo siya, mamamatay ka. Kuya, huwag mo sanang akusahan ng mali ang mabuti. Seryoso kung tinuturuan ng billiards ang hipag ko. Bakit hindi tayo mapustahan ng isang laro? Kapag ako ang nanalo, halikan mo ako. Kapag ikaw ang panalo, susunod na lang ako sa gusto ng hipag ko. Hindi ka ba magagalit? Nagbibiro lang ako. Hindi mo pa naman maabot ang kaso na ito. Bakit ko naman gagawin yun? Mas mabuti siguro ng pustahan ng magkapatid. Ang tapusin ng mga babae. Hindi yung pang-ape, hindi ba? Magandang ideya yan Alam mo talaga ako. Alam mo namang hindi marunong ng billiard si Madam. Sinusubukan mo lang siyang guluhin. Huwag mo na silang pansinin. Wanwan, tara na. Songwan, hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Kung pumusta, dapat tanggapin ang talo. Kung pumusta, dapat tanggapin ang talo. Ang galing ng misis mo. May nakatagong galing. Si Songwan ay isang baliw. Paano siya pwedeng maging magaling? Sigurado swerte lang yan. Kung kaya mo, buhat ulit yung palaro. Sigurado ako, di siya makakapasok kahit isa. Ang galing mo talaga, hipag. Ano ba gustong gawin ko?
Sige na. Sabihin mo. Ang gusto ni Wanwan, mag-sorry kay Mr. Lu. Ang gusto ni Wanwan, mag-sorry kay Mr. Lu. Si Songwan ay walang hinihiling na jade pendant. Baka nga talaga tanga siya. Pag-iusap, patawarin mo itong inutil na tao. Medyo sobra ng hipag ko. Songwan, huwag ka na magpanggap. Hindi ba't ito ang gusto mo? Lu Sunchuan! Mr. Lu, babalik din agad si Wanwan. Sundan mo siya. Tingshan. Hindi ko alam kung anong meron si Songwan. Hindi ba ikaw ang gusto niyang pakasalan kung paalisin mo lang siya? Agad ako magpapakasal sa'yo. Sino nagbigay sa'yo ng tapang para ganitong tiwala mo sa sarili mo? Anong karapatan mo para makipagsabayan kay Songwan? Dapat ka magpasalamat. Hindi ako nananakit ng babae. Sa tingin ko, hindi ka lang pilay. Bulag ka rin. Hindi ko talagang maintindihan kung bakit naiikot mo si Songwan na baliw na yon. Songwan, hintayin mo ako. Songwan, ganito kagad ang pagkakataon sa harap mo, pero mas pinili mo pa rin yung inutil kong kuya at isinuko mo ang sarili mong plano. Ayaw mo na ba sa jade pendant na ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sige, kung ganon. Ano bang ginagawa mo? Paano kung nabasag? Kung mababasag na lang. Gusto mo bang hindi na ako magpanggap? Huwag ka na magpanggap. Songwan, alam kong matagal mo nitong pinaplano ang pagpapanggap na tanga para makatakas sa buhay at para mahanap ang ina mo. At ang jade pendant na iniwan niya para sa'yo. Ginamit ang pendant na ito mula kay Mr. Lu. Babawiin mo ang Tianxing Group ng iyong ina. Saan mo na ko ang pendant na ito? Nakita ko ito sa'yo 3 taon nang nakalipas. Kung papayag ka maging babae ko, hindi lang pendant ang may bibigay ko sa'yo. Ipapakita ko rin sa'yo ang huling habilin ng iyong ina. Sinaktan mo ako? Naniniwala ka na ba? Hindi ako naniniwala. Isa kang basura. Hindi ka karapat dapat makipagsabayan kay Lu Tingshan. Songwan, nakipaghalikan ka sa lalaking yan? Paano na para matuto ka ng leksyon? Songwan, huwag ka na magpanggap. Hindi ba't ito talaga ang gusto mo? Ang jade pendant? Tignan mo ang ekspresyon ni Wanwan. Parang hinahanap niya ang pendant. Genre, may ipapapagawa ko sa'yo. Siyasatin mo para sa akin ang mga galaw ni Lu Toshan itong 3 taon na. Bakit? Nakapag-desisyon ka na? Itong iniwan ng mama niya sa kanya. Siya kaya ang mama niya. Sa testamento, binanggit niya ang anak ni Tita Lu. Hindi. Hinala ko, ang dahilan kaya nakuha niya ang pena ng mama ko, baka may posibilidad na nandun siya ng sunod 3 taon na nakalipas. Nandun siya nun. Miss Song, ang swerte mo naman. Oo naman. Nandito ako para hanapin ka. Anong kailangan mo? Mukhang naubusan si Mr. Lu sa kapatid kong babae at humingi siya ng paumanin sa'yo sa ngalan niya. Ano pa bang silbi nito? Nasaktan talaga ako. Hindi biro ang pinsalang natanggap ko. Kung ano man ang sakit na natamo mo. Pisikal man emosyon. May paraan ako para matulungan kang gumaling ng maayos. Gusto ninyo kaming paalisin? Ang bangko natin. Halos mabangkarote na. Hindi ba kami ang tumulong sa inyo para makalabas sa hirap? Ngayon na may problema kami, ginagawa nyo kami ng ganyang paraan? Talagang walang utang na loob. Nakakainis! Sobrang nakakainis. Tatalikod sa mga tumutulong. Sinusuntok ang mga taong nasa lupa. Hindi ba't yan ang paraan ni Mr. Song? Pumirma kayo dito. Hindi kami aalis!
namin. Hindi kami aalis kahit saan. Anan! Umalis ka na! Anan! Tama na! Sisihin mo ang sarili mong malas na kapalaran. Kapag naging magandang samahan mo kay Mr. Go, sila ang babagsak. Yung ate mo, pinangasawa niya ang anak ng Lou na hindi niya gusto. Pero siya ang umunlad. Itong kapalaran? Hindi ako naniniwala sa ganung bagay. Bakit sa Song ang masaya? Nandito ako sa Shanghai Hotel 939. Sino nangapi sa'yo? Taoshan, malapit ng kunin ng bahay namin. Huwag ka nang umiyak. Tatanggapin ko lahat ng utang ng pamilya Song. Wala pagkabata, prinsesa ako sa bahay. Hindi ko inaakalang isang araw, mawawalan ako ng tahanan. Walang makakakuha ng pag-aari mo. Palagi kang prinsesa ko. Taoshan, alam mo ba, simula pagkabata, pangarap ko na magkaroon ng isang masayang pag-ibig habang buhay. Pero dahil kay Guming Yuan, nasira ang puso ko. Hindi ko inaakala na makikilala kita. Walang tao na naging mabuti sa akin kundi tulad mo. At mas lalo pa kitang mamahalin. Sabi mo, may paraan ka para harapin ang ate mo. Anong paraan yun? Madam, may naghatid dito sa labas para daw po sa inyo. Songwon, kahit na naging hangal ka, mahal mo pa rin ang mama mo, hindi ba? Kung hindi ka pupunta ngayon, nahayaan kong hatin ang punto ng mama mo. Sobrang bastos ng pamilya, Song. Sinira nilang larawan ng mama ko ng ganyang kalala. Wanwan! Wanwan! Hindi ito maganda. Shenwai, maganda ka ng sasakyan! Nakapasok na ba sila sa kotse? Huwag kang mag-alala. Kapag nakasakay na sila sa sasakyan na may sirang preno, agad silang haharap sa hari ng impyerno. Sige. Hay. Nakakaawa naman. Napakabata pa niya para maging balo. Samantalahin na lang natin ito at tuloy na siyang aalisin. Talisayin hanggang ugat. Oo naman, nasama ng jet pendant. Kapag namatay siya, mapapasa kamay natin ang Chansheng Group. Pero ang tao at Jade ay iisa. Ang magmana ng Tianqing Group ay napakahirap. Parang umaakyat ng langit at saka ang ganito kagandang manugang. Sayang naman kung patayin siya. Ang ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mong mahal mo ako? Bakit may ganitong iniisip ka para kay Songwan? Isang baliw! Ano ba bang kulang pa sa kanya? Wala kang makikitang kulang sa kanya. Bakit may ganitong iniisip ka para kay Songwan? Isang baliw! Ano ba bang kulang pa sa kanya? Wala kang makikitang kulang sa kanya. Ang ina na Songwan na nagtatag sa Tianqing Group bago siya pumasok sa pamilya Lu. Ikaw naman, ang ina mo isang side chick, isang walang kwentang manuloko na gahaman sa pera. Ano bang maituturing ng anak ng side chick laban sa kanya? Kaya pala hindi mo ko minahal kailanman. Ginamit mo lang ako. Tama ba? Kung hindi, ano pa? Kung wala kang halaga sa amin, hindi pa nga kita papansinin.
Songan, anong ginagawa mo? Wala ka nang magagawa ngayon. Sabay tayong mamamatay. Ano bang iniisip mo? Walang makakapagsagip sa'yo ngayon. Bumangon ka na! Tara na! Tibayin mo ang loob mo. Ngayon, hahanap ako ng tao. Bakit nandito ka? Nasa laba ang ate ko. Dali, iligtas mo siya. Chanwai. Mamatay siya. One! Boss, kumalma ka lang. Chanwai, humanap ka ng tulong! One! One. Gising ka na. Chanwai, tubig! Kumuha ka ng tubig! Mr. Lu, ang paa mo. Oo. Salamat sa'yo. Nagkatayo ulit ako. Sisiguraduhin kong maliligtas kita. One. Pasensya na. Nahuli ako. Boss, nandito na si Hishui. Janro, Pwede ba akong pumasok? pumasok ka. Bestie! Narinig kong nasaktan ka. Sobrang nag-alala ko sa'yo. Nasaktan ka ba? Mas maayos ka ba ngayon? Shh! Kung gagalo ka pa ng kaunti, mamamatay ako. Kumusta ka? Agad ako natulungan. Si Luting Xing ang sumagis sa'yo, di ba? Hmm? Ang mandirig magpuro puso ay tumayo para sa'yo. Ikaw ay perfecto! Mapapahamak ka na. Nalulunod ka na sa pag-ibig. Sobra ka naman mag-isip. Ikaw ba tagapag-ugnay ng pag-ibig? Nalulunod sa pag-ibig. Kung malalaman niya na nagpapakakong baliw, diretso na akong babagsak sa bangin. Mali ang pagkakaakala mo sa kakayahan ng mandiribang puro puso. Bilisan mo, sabihin mo tungkol sa jet Oo, yung tungkol sa pendant na yun, may bago akong plano. Tingnan mo, may regalo ako para sa'yo. Isang nakakabighaning regalo.
Teka. Bumalik ka dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kumusta ng kalagayan ng asawa ko? Shy, wala namang malalang problema sa katawan niya ngayon. Pero maaaring hindi naayos ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Kailangan niya ng espesyal na atensyon. Anong dapat kong bantayan? Siguro, kailangan mo lang na makasama siya ng madalas. Bigyan siya ng higit na atensyon. Pakalmahin siya. Paginamahin siya. Pulutin mo siya ng walang katakasang pagmamahal. Siyempre, sa proseso na ito, maaaring kailangan din ng pisikal na tugdikit. Siyempre, ikaw ang magdidikta kung paano. Opo, naiintindihan ko po. Salamat sa'yo. Anong nangyari? May nararamdaman ka pa ba? Mr. Du, hindi ba natanong mo ng doktor? Sabi ng doktor, kailangan ng mas madaming pisikal na pagdikit. Oh. Sino ka? Para sa akin ba to? Uy, may nagmamahal pa sa'yo. Bakit? Hindi ba pwede magkaroon? Sige na. Hinahanap ko ng ginang. Sige, papunta na ako. Madam, sabi ni Mr. Kong, hinahanap niyo ako. Oo, Shenhua. Totoo ba namang kaibigan tayo? May mga kakaibang tawa na pumapasok kamakailan. Nagpadala ba sila ng mga kakaibang bagay? Tumayo ka ng maayos. Anong ginagawa mo? Ay, nako! Oh, Madam! Tumakbo ka na! Madam! Chenwai, anong ginagawa mo? Boss, hindi ko rin alam paano ipaliwanag. Boss, lumayo ka na. Hindi ko na kaya. Boss, hindi ko rin alam paano ipaliwanag. Boss, lumayo ka na. Hindi ko na kaya. Panahon na para gumawa ng bagay para sa pamilya Lu. Boss, hindi ko na kaya. Chenwai, tingnan mo dito. Lagot ka sa akin. sandali lang. May gusto kong sabihin sa'yo. Sabihin mo. Pagkatapos mong marinig, baka magulat ka. Maganda ka. Baka magalit ka. Madismaya. Posible ring isipin mo na ako isang nakakatakot na tao. Sinabi ko na. Tatanggapin ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Napansin mo ba na ako ay isang normal na tao? Napansin ko na.
Wala ka bang alinlangan pagkabigla? Matagal ko na itong napapansin. Ikaw naman, hindi ka ba nagalit o nadismaya? Sinabi ko na. Tatanggapin ko lahat ng tungkol sa'yo. Ikaw ay palaging magiging asawa ko. Ano to? Ang pendant na ito ay palaging hawak ni Lu Xuan. Paano ito napunta sa'yo? Dahil ang pendant na ito ay sa akin naman talaga. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na hinahanap mo ang pendant na iniwan ng mama mo. Ngunit nakalimutan mo na. Hindi lang isa ang pendant, marami pa pala. Itinatalaga ko sa'yo ang pendant na ito. Ingat-ingatan mo ito. May 2 pendant ang orihinal. Bilang patunay ng pagkakaibigan namin ni Auntie Lumo at simbolo ng kasunduan sa pagitan mo at anak nila. Magkakatulungan kayo sa hinaharap. Ang Chanxing Group ay nakasalalay sa inyo. Alam ko na may kasunduan tayo mula pagkabata at magkasama ang mga ina natin sa pagtatag ng Chanxing Group. Tama. Ibig sabihin, ikaw na mga ngasiw sa Chanxing Group ngayon? Ikaw bang misteryosong Mr. Lu? Oo. Yung tungkol sa pagbagsak ng pamilya Song, ikaw ba ang may gawa nun? Yung pagbagsak din ng pamilya Go, ikaw din? Tama lahat. Haha, ang daming bagong impormasyon. Mr. Lu, Anong nangyari? si Lu Xuan ay naglalako ng pendant sa auction. Pendant? Pendant? Napakahalaga ng pendant na yun. Ano sa palagay mo? Bakit niya ibibenta sa auction? Pinagkihinalaan mo ba na sinadya niya ito? Anong layunin niya? Kahit makuha niya ang pendant, wala siyang pagkakataon na kontrolin ang Tianxing Group. Ano sa tingin mo ang layunin niya? Hindi pa siya sumusuko pala. Kung ganon, mas lala kung dapat sumali. Hindi pwede. Ang asawa mo isang matatag na babae. Hindi siya basta-basta maaaring kontrolin ng kahit sino. Anong sinabi mo kanina? Anong ginagawa mo dito? Lu Xuan, nahulog na ko sa'yo. Para sa akin, wala kang kaibahan sa isang piraso ng basura. Wala kang halaga sa akin. Hindi mo pa ba nakuha ang ate ko? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Matutulungan kita. Ito ang huling item na ibibenta ngayong araw. Galing ito kay Mr. Lu Xuan. Presyong panimula, 100 milyong yuan. 100 milyon at 10,000. 200 milyon. Anong gusto nilang gawin? Si Lu Xuan, hindi kanya makuha. Hindi rin niya makuha ang Tianxing Group. Gamit ang paraan nito, nais niyang ubusin ang aming yaman. Pero pareho Kung lang. itataas natin ang presyo, parang sumusunod lang tayo sa kanila. Yung pendant na yun ay iniwan ng mama mo sa'yo. Kahit ano pang paraan, titiyakin kung makuha mo ito. Tatlong daang milyon. 400 milyon. 500 milyon. Ngayon, ang presyo ay umaabot na sa pinakamataas na record ng auction house. Mayroon pa bang mataas na presyo? 550 milyon.
Ang saya! Gusto rin ni Maon maglaro. 600,000,000, 700,000,000, 800,000,000, dagdag 800,000,000. 900,000,000. An, gustong-gusto mo bang pendant na ito? Siyempre gusto ko. Ayaw na ni Wanwan. Gusto na rin ni Wanwan matulog. Dagdag 900,000,000. Teka, ang pendant na yon. Dagdag 900,000,000. 2 beses. Paano mo nalaman? Pag-uwi sasabihin ko sa'yo. Dagdag 900,000,000. 3 beses. Sold! Sunshine, ako... Hindi mo pa nasabi sa akin. Bakit peke ang pendant? Tinulungan kitang makatipid. Hindi ka ba masaya? Hindi ko kailangang magtipid. Kung masaya ang asawa ko, ano man ang halaga, gagastusin ko. Tanga ka. Doon sila nang aakit sa'yo. Niloloko ka. Paano mo naman nalaman na peke ang pendant? Noong auction, si An ang nagpapaalala sa akin. Si Song An? Nang nasa ospital ako, bumisita siya sa akin minsan. Ate, salamat sa pagsagip mo sa akin. Hindi ko akalain sa huli. Ang nagmamalasakit sa akin ay ikaw pala. Tawagin mo na lang kung isang mapagmalasakit na tao. Hindi ko kayo makita ang iba na namamatay sa harap ko. Para sa akin, walang pinagkaibang iligtas ka o ang iligtas ang aso. Alam kong galit ka sa akin. Sa loob ng maraming taon, lahat ng dapat akong pagalitan ay nagawa ko na. Pero hindi ko inaasahan na gagawin mo sa akin ang ganong kalupit. Ate, alam mo ba kung bakit kita kinamumuhian? Sobrang naiinggit lang talaga ako sa'yo. Naiinggit na hanggang akala ko kapag nawala ka, makakamtan ko ng lahat ng gusto ko. Pasensya na. Kayo ng ina mo. Ang sakit na naidulot niyo sa akin sa loob ng maraming taon. Isang pasensya lang ba ay ayos na? Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Alam ko kung nasaan ang pendant. Bakit pa ako magtitiwala sa isang taong gustong pumatay sa akin? Maniwala ka man o hindi, alam kong pagkakamali ko, patutunayan ko sa mga gawa ko. Babayaran ko lahat ng ito. Paano mo mababayaran? Huwag kang mag-alala. Hindi kita isasangkot. Kapatid ko siya. Gusto ko siyang pagkatiwalan kahit minsan. Paano naman? Walang problema, Sunsyungan. Kung hindi ito umobra, may iba pa kong paraan. Hindi sila basta susuko sa pendant. Posible ba na alam nila na peke ang pendant? Hindi naman pwede. Maliban sa'yo at ako, wala nang ibang nakakalam nito. Kung may nagtaksi sa pamilya Lu, delikado ng pendant. Sunshine, nasaan mo ba itinago ang pendant? Nasa isang lugar na sobrang ligtas. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala akong tiwala kahit kanino. Pero gusto ko yung masamang ugali mo. Sige, mag-shower ka muna. Sige na. Sige. Sunshine. Sunshine.
Wanwan, hindi ka pwedeng pumunta. Mukhang patibong lang yan. May iba pa bang paraan ngayon? Gusto ko lang siyang pagkatiwalaan, kahit minsan lang. Isang beses lang. Ate! Nakuha ko na! Ibalik mo yan! An! Huwag mo akong intindihin! Yung pendant! Bilisan mo! Huwag kang tumakbo! Wanwan! Wanwan! Sino ka? Ako ang asawa mo. Mr. Lu? Nasugatan ng utak ng pasyente. Dahil dito, nagkaroon siya ng kalituhan sa alaala. Kaya ba maling pagkakakilala niya sa mga tao? Hindi masasabi ng tiyak. Ang utak ang pinakakomplikadong bahagi ng katawan. Posible ang lahat ng bagay. Hindi yun ang problema. Ngayon, kinikilala niyang kapatid ko bilang ako. Si Lu Sushon ang huling taong nakikita niya bago siya bumagsak. Maaring siya ang kinikilala niyang pinakamalapit. Pero wag mo na siyang stress. Dahil kung lalala ang kanyang kondisyon, mahihirapan siyang gumaling. Naintindihan ko na. Salamat, Doc. Anong problema? Masakit bang ulo mo? Mr. Lu, masakit ang ulo ni Wanwan. Gusto na niyang umuwi. Mr. Lu? Ako si Mr. Lu? Oo nga, ako si Mr. Lu. Halika, Wanwan. Mabait ka. Sasamahan na kita pa uwi. Sino ang guardian ni Song Wanwan? Ako yun! Antok na si Wanwan. Gusto nang matulog ni Wanwan. Ay, oras na. Dapat ngang matulog. Teka muna. Saan ka pupunta? Saan pupunta? Siyempre matulog. Boss! Akala mo siguro, dapat ako matutulog sa taas. Ikaw ang bastos! Walang hiya! Gusto mo pumutol katabi ko? Umalis Sige ka! na, Wanwan. Huwag ka na magalit. Nandito ako para alagaan ka. Gusto mo bang mabangkarote? Anong gusto mong kainin, Wanwan? Gagawin ko para sa'yo. Alam ko kung anong gustong kainin ni Wanwan. Ako ang gagawa para sa kanya. Uy, teka! Ako ang gagawa para sa kanya! Hindi pwede! Ako ang gagawa! Shenwai, may naisip ako. Ano pong naisip ninyo ang pagpaplano para iligtas ang misis ko? Magsisimula na ngayon! Hinahanap mo ako? Sundin mo ako. Nang patayin ko ang ilaw noon, nabigla ka ng gusto. Tumingin ka dito. Punong-puno ng pulang lobo ang pader dito. Dito naman ay kandila. Dahan-dahan kang lumakad hanggang sa pintuan. Sa harap mo, may mga pulang petals ng bulaklak. Pagkatapos ay lumipat ka dito at makikita mo ang kumikislap na parang maliit na bituin sa taas. Kumikinang-kinang. Punong-puno ng mga pulang puso ang pader dito. Sunod-sunod, na-stuck ka. Nakatayo ako dito. Hindi pala nakatayo. Hindi, nakaupo ko dito.
Tapos dito naman, nasa kamay ni Lau Kong ang cake ng kaarawan. Tapos dito naman, si Chen Wei nakatayo ng matuwid. Tapos nagsimula kaming kumanta ng birthday song. Maligayang kaarawan, maligayang, maligayang, maligayang kaarawan. At sobrang natouch ka talaga. Parang nawalan ka ng kontrol sa katawan mo. Isa-isang nilakad mo yun. Hanggang dito, tumingin ka ng malalim sa akin. Dahan-dahan kong inabot ang bouquet sa kamay mo. May luha mga mata mo at biglang niyakap mo ko na mahigpit. Sa sandaling yon, pinakamasaya ka sa buhay mo. Hindi mo na gustong lumayo sa akin. Nagsimula kaming humiling. Kinuha ko ang isang kandila. Ihipan mo. Nagsimula kaming humiling. Kinuha ko ang isang kandila. Ihipan mo. At hinila mo. Siyang hinipan mo. Tapos naalala mo ba ako? Naalala mo ba? Nang umabot ang pinakamalalim na damdamin, naalala mo ba ako? Naalala mo na ba? Hindi ko maaalala. Madam! Madam! Kinidnap ang asawa mo! Itago mo muna ito. Dumating ka na rin. Wanwan, tumakbo ka na. Akong tagapagmana ng pamilya Lu. Kung may gagawin ka kay Wanwan, hindi kita palalampasin. Walang makakatakas dito. Kuya, kung may problema ka, ilabas mo sa akin. Pakawalan mo sila. Hindi posible na pakawalan ko sila. Pero ganito, ibigyan kita ng isang pagpipilian. Ang dalawang taong to ay parehong nagsabing sila ang asawa mo. Kaya, pumili ka ng isa. Tatapusin ko ang isa. Ano sa tingin mo? Wanwan, akong pinakamamahal mo. Akong asawa mo. Alam mo yan. Piliin mo ako. Wanwan, hindi mo ba talaga naaalala? Sabi natin, ipagdiriwang natin ang bawat kaarawan mo. Hindi pwede. Hindi ko kayang pumili. Hindi ka makapili. Sabay ko silang papatayin. Pipiliin ko. Pipiliin ko si Lucian. Pakawalan niyo ako. Asawa ko. Talaga akong pinakamamahal mo. Asawa mo? Hindi Wanwan. Ako ang taong pinakamamahal mo. Nagkamali ka lang ng alaala. Pinaghalong ako at siya. Ako. Naipakita rin ni Wanwan ang kanyang damdamin. Mamatay ka na lang. Kahit anong mangyari, Wanwan. Handa akong mamatay para sa'yo. Wala na itong kahalagahan. Nakaka-touch. Masyado mabilis ang kamatayan niya. Ano pang inaantay niyo? Iwanan niyo na dyan. Umalis na kayo. Bilis, lumabas na kayo. Lu Tingshen, ikaw. Naalala mo na? Hindi ko naaalala. Naaalala ko na, Lu Tingshen. Akala ko, hindi ko na maririnig yan kailanman. Akala ko talaga patay ka na. Napasindak mo ako ng sobra. Nung nawala ang alaala mo, napasindak mo ako ng sobra. Akala ko, naging iba ka ng asawa. Sabi ng doktor sa akin, ang pagkawala ng alaala ay dulot sa matinding pagsabog ng stress. Kailangan muling ma-excite at tamaan para bumalik ang alaala. Pero hindi ko kayang gawin yon, kaya ginawa kong pagdukot na to. Akala ko patay ka na talaga. Nung naaalala ko na, durog ang puso ko. Hindi ko na baliwalain kung magagalit si Lolo. Kailangang matapos na ito. Boss, nagkaayos na ba kayo ni Madam? Bibigyan kita ng gantipala. Doble ang bonus ngayong taon. Salamat po. Chen Wei, bilang Mr. Lu, mag-issue ka ng utos. 3 araw mula ngayon, may shareholders meeting.
May malaking anunsyo. Anong ginagawa mo? Sinasadya mo ba to? Oo, sinasadya ko. Bakit mo ako iniiwasan itong mga araw na to? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Bakit ko ba kailangang iwasan ka? Hindi mo kailangan tanggihan. Alam kong may gusto ka sa akin. Kung hindi, bakit mo ko binigyan ng aromatherapy? Para sa akin to? Anong ginagawa mo? Ikaw? Ma, pakinggan mo ako. Para sa gago na yun. Talaga bang wala ka ng pakialam? Alam mo ba, sa mga taon na ito, ang mga pinapaguran ko, Hindi ba para sa kayamanan ng pamilya Lu? alam na nila ang tunay mong pagkakakilanlan. Pagkatapos magising ang matanda, wala na tayong kahit ano. Ngayon natatakot ka na, pero nung nagtaksil ka sa labas, bakit hindi mo inisip na baka malantad ka? Ano bang halaga ng isang pamilya Lu? Nakanganga ka lang sa isang maliit na interes para sa posisyon mo bilang Mrs. Lu. Gumamit ka ng ibang lalaki para magkaanak. Tangang tao ka. Kung hindi ako, Tumahimik ka! Lahat ng pinaghihirapan ko ay dahil sa kasakiman mo. Lahat ay mga pinanganak sa labas. Bakit ako mababa ang tingin? Dahil wala kang kwenta! Katatanggap ko lang ng balita. 3 araw mo lang ngayon ay may shareholders meeting ang Tianxing Group. Papakasalan ko si Songwan. Ako na magmamana ng Tianxing Group. Babantayin kita. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Uy! Hindi pa umaalis si Kuya. Si Wanwan ay pumili na. Malinaw ng desisyon niya. O baka naman, gusto ni Kuya ng love triangle. Anong tingin mo kay Wanwan? Itinuring ko si Wanwan bilang pamilya ko. Itinuring ko si Wanwan bilang pamilya ko. Mr. Shushwan, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Hindi na kita gusto. Sang-ayon ako sa hiwalayan natin. Sangayon ako sa hiwalayan natin. Alam kong sinasabi ni Lo Tingshen na maghihiwalay para lang sa akin. Pero masakit pa rin pakinggan. Talagang nakakasakit ng puso. Nakakairita. Wanwan, bakit parang malungkot ka? Sabi nga nila, kapag hawak mo ng pendant, makukuha mo ng Tianxing Group. Pero ang may hawak ng Tianxing Group ngayon ay si Mr. Lu. Paano ko siya mapapalitan? Ang mga komplikadong problema, hayaan mo na sa akin. Pagdating ng meeting sa shareholders ng Tianxing Group, hawakan mo lang ang pendant at sasama ka sa akin doon. Ayos na ayos. Bestie! Si Lu Shushwan pala ang pinanganak sa labas. Ano? Ang ibig mong sabihin ay si Lu Shushwan ay anak ni Hushi na nagkaroon ng relasyon sa iba at si Lolo ay pinatay dahil inimbestigahan niya ito at nilason siya. Tumpak! Kinunta ko na ang ospital para kunin ang report ni Lolo. Ipapadala ko sa'yo ang video mamaya. Mag-ingat ka, Bestie. Gagamitin ka niya para kontrolin ang Tianxing Group. Lu Shushwan, dahil ikaw naghahanap ng gulo, huwag mo kong sisin kung hindi ako magiging maganda ang loob. Hindi ka pwedeng pumasok. Ito ang internal meeting ng Tianxing Group. Wanwan, ang pendant. Ang mama ko, ang founder ng Tianxing Group, ako ang kanyang nag-iisa anak na babae, hindi ba pwedeng pumasok? Paano napunta sa'yo ang pendant na ito? At si Mr. Lu? Si Mr. Lu ay peke lang. Pinasara ang pinto para pigilan siya. Mr. Lu, dumating na ang tao. Kumpleto na ba ang lahat? Sino ba talaga si Mr. Lu? Akala ko matakotin kang tao. Ngayon naman ay yung tapang-tapang mo. Sasabihin ko sa harap ng lahat kung sino ka talaga sa likod ng iyong maskara.
Ito ang pena na iniwan ng mama ko. Sabi niya, kapag nakuha ko ito, maaari ako magmana ng Chanxing Group. Ito, Mr. Lu. Si Mr. Lu na ito ay peke lang. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang nagpapanggap. Ano? Paano naman ikaw ang naging Mr. Lu? Siyempre hindi siyang totoong Mr. Lu dahil ako ang tunay na Mr. Lu. Tama nga. Ikaw talaga si Mr. Lu. Kuya, May 2 piraso ang pendant na ito. Ang hawak ng mama ko ay isa lamang sa mga ito. alam mo lang, kapag nakuha mo ang pendant, maaari mong manahin ang Tianxing Group. Pero hindi mo naiisip na 5 taon nang nakalipas, ako ang namamahala sa kumpanya. Songwan, niloloko mo lang pala ako. Hindi kita niloloko. Paano kita papayagang mag-isip na hawak mo ng lahat tapos bigla kang babagsak ng malupit? Si Lu Tinsheng ang isa pa ring anak galing sa labas. Anong mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Bakit? Bakit ka bumapanig sa kanya? Dahil siya ang lehitimong miyembro ng pamilya Lu. Samantalang ikaw, handa ka na pumunta sa kulungan kasama si Hishuyi at ipaliwanag kung paano ninyo pinaslang si Lolo. Hindi ko ito makukuha. Ayaw ko rin na makuha mo ito. Pakawalan niyo ako! Nababaliw na siya. Baliw talaga. Isang totoong baliw. Pakawalan niyo ako! Birthday ko na naman. Ano naman surprise na inahanda mo ngayon? Anong ginagawa mo? Wanwan, ang bawat sandaling kasama kita ay nakaukit na ng malinaw sa aking isipan. Talagang gusto kong maglakbay kasama ka pa ng mas matagal. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ba tayo kasal na? Kumuha lang tayo ng marriage certificate. Pero sa tingin ko, may utang pa ako ng isang formal na kasal sa'yo. Nangako ako sa'yo na sasamahan kita habang buhay. Hindi ko pa naman tinatanong, pakakasalan mo ba ako? Isuot mo. Oo, bawiin mo na. Pakakasalan mo ba ako? Ginang Amanda, pakiabot po nito kay Ginang Karina. Salamat po sa pagdala kay Karina sa hotel na ito ngayon para makuha ko siya at mapasakin. Ito'y pagpapahayag ng pag-ibig. Opo. Salamat. Ang ganda mo talaga ngayon. Alam ko, sobrang ganda ko ngayon. Maganda talaga ko ngayon. Pero kinakabahan talaga ako. Huwag kang kabahan. Mag-relax ka lang. Magpapakasal na kami ngayon. Naghihintay na ang groom. Naiinip na. Tara na. Tara na. Tara na. Wanwan, ang ganda mo ngayon. Kailan ba hindi ako naging maganda? Hindi pala. Ang ibig sabihin ko ay... Huwag kang manginig. Ibigay mo sa akin ng bouquet. Tapos ng seremonya, pumasok na tayo sa bridal chamber. Kaya mo yan! Kaya mo yan, Mr. Lu! Maligayang bagong kasal! Woo! Anong ginagawa mo? Asawa ko, ang ganda mo. Buksan mo ang pinto! Paano mo nagawang samantalahin na wala si Wanwan sa bansa? Bakit nandito si Lolo? Kakahiya naman ito. Lu Tinsheng! Lolo,
Gusto ko makita ngayon. Sino siya? Lolo, anong ginagawa mo? Ako, ayaw ko lang siguro na maligaw ang landas mo. Bukod pa rito, kung hindi dahil sa espesyal na gamot na ginawa ni Wanwan, hindi sana mapabilis ang paggaling ko. Ngayon, malakas at nakatayo na ako dito. Tama. Buong lakas na nakikialam sa masayang okasyon ng apo at ang hipag niya. Sige. Ituloy niyo lang. Magiging lolo na si Lolo sa apo ng tuhod. Tama na. Ha? Anong sasabihin mo? Ayaw ko na makipaglaro. Kung ganon, sisimulan ko ng seryosohin ito.